Maulan ang araw. Mula pa kaninang past 5 a.m. Nag-start na ng ulan. Tapos hanggang ngayon, almost 1 p.m. na. Umuulan pa rin. Humina na, pero ulan pa rin. Kaya kahit na ganon, gagawa pa rin tayo ng content, no? Kaya magandang hapon, magandang araw sa inyong lahat. At shout out sa mga subscriber ko, both old and new. Yung mga future subscribers, welcome. Para sa mga viewer na matagal na hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na para ma-update kayo pag may i-upload akong video na bago. At pag nag-subscribe kayo, pakipindot ang notification bell at yung all. Thank you sa mga sharer. Sana pagpatuloy niyo ang pag-share sa mga videos ko para may mga iba pang taong mababahaginan ng kaalaman mula dito sa channel ko. At ngayong araw na to, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa cost of production ng native chicken for meat production. Kagaya din sa egg production, kino-compute din ang cost of production dito sa native chicken, lalo sa meat production, no? At ang tinitingnan dito ay yung feed conversion ratio at saka yung cost of production per kilogram live weight gain. So, tinitingnan dito kung magkano ang na-consume nila bago sila makapag-convert, no, ng feeds into flesh, into karne, no. So, doon sa egg production, ang tinitingnan natin doon ay yung feed conversion ratio at saka yung cost of production per dozen of egg, at automatic na rin na tinitingnan din natin yung cost of production per egg. Doon iisa, no, 'di ba? Doon sa egg production, kagaya ng nandun may video ako, kung hindi niyo na pa napapanood 'yon, panoorin niyo na. Yung cost of production per dozen of egg o kaya per piece of egg, ano? Pare-pareho ang ang cost. Kahit small size yan, medium, large, extra large, jumbo, pare-pareho ang cost of production nila. Dito naman sa meat production, no, sa native chicken, ay per kilogram live weight gain. At ang method na gagamitin natin ay procedure para sa yung mga broiler production. Ginagamit ito sa pagko-compute ng FCR at saka cost. Yon, cost of production. Kahit na ginagamit ito sa broiler production, applicable din naman ito sa native chicken na confined. At kahit siguro ibang breed, basta confined, tinitimbang ang feeds na kinakain nila at sila ay confined, single age. Nakakulong sila, single age. Hindi halo-halong age kasi bawat age may iba-ibang amount ng pagkain or iba-iba ang requirement nila, no? So, dapat single age at saka confined, tinitimbang ang pagkain. So, umpisahan natin. Halimbawa, may 100 heads kang manok. At ito, syempre, nung tayong mga tayong mga native chicken farmers, no, mga backyard farmers, nagpapapisa tayo ng manok, di ba? Pero karamihan sa atin, hindi na tinitimbang yung mga kiti. Basta nagpapisa, nilagay sa brooder, walang pakialam dun sa timbang ng kiti. Di ba sa itlog, tinitimbang natin? May weight yon in grams, no? Ganon din sa kiti. May initial weight din sila. At sa mga researches na mga nabasa ko, no, 40 grams. Pero siguro yun dun sa broiler, yun sa mga malalaking breed, ganon. So, 40 grams ang initial weight ng kiti. Pero, sa experience ko, dito sa mga native chicken na alaga ko, no, nandun sa 25 grams, 30 grams, rare yung 40 grams. Ngayon, nakapagtimbang ako ng 40 grams dun sa bagong pisa. Pero, dito sa video ito, ang gagamitin nating example ay yung 25 grams na average initial weight. Kasi, pag group, no, pag maramihan, pag group, kukunin mo yung average, kahit dun sa initial weight, average na initial weight nila. Siyempre, kung 100 yan, limbawa, mapapagod ka, no? Diba? Magko-compute individually.
Tapos, doon sa pagmalaki na sila, yun doon sa marketable age nila, ganun din, kukunin mo rin yung average body weight gain, yung average weight nila, total, ganun. Yung average na total weight gain, ganun. So, kailangan natin dito pati yung feed consumption from day 1 to 91 days. Kasi 'di ba, kung susundin mo yung feeding guide ng native chicken, hanggang 91 days yung computation doon, no? So, dito na tayo sa computation. Example, 100 chicks ang napisa, no? So, nagtimbang ka, at reminder pala, no, pag 100 ang population, kailangan magtimbang ka ng 10% of the population para makuha mo ang average. At pag 1,000 naman pataas, 3% ng population ang titimbang mo para makuha mo yung average. So, 100, no? So, 10% ang kukunin. Example, ang average initial weight ay 25 grams. At ang average naman na timbang na nakuha, di ba? Ititimbang mo yung 10% doon. Pag malalaki na, pag marketable age na, 3 months yun, di ba? 91 days. Ay 1.25 kilos. Kasi ang native chicken naman, bihira yung makapag 1.5, 1.6, 1.7 na bata pa, di ba? 3 months, walang ganon. So, ang average, no, is 1.25. Ngayon, para makuha yung feed consumption nila, 1.25 minus 25 grams equals 1.225. At tandaan natin na pag grams ang pag magko-compute ay 1.25 minus 0.025 equals 1.225. Yung 1.225 na yan na ngayon yung average na body weight gain ng individual chicken. Tapos, itong 1.225 i-divide ngayon sa total body weight gain. Yung average ay yung total body weight gain ng chicken sa in cage. Ibig sabihin, So, 1.225 times 100, o di 122.5, no? So, 1.225 divided by 122.5 equals 0.01. Tapos, itong 0.01, i-multiply ngayon dun sa total feed consumption mula dun sa umpisa ng yung day old hanggang dun sa 91 days. So, kung susundin mo, kung sinunod mo yung feeding guide ng native chicken, ang total consumption ng bawat manok ay 3 kilos and 983 grams, di ba? So, kung 100 sila, 398.3 kilos. So, 0.01 times 398.3 equals 3.983. 3 or 3 kilos and 983 grams. Yun pa rin, napansin nyo? Di ba? Pinaikot-ikot lang tayo ng computation. Pero yun din, di ba? Para makuha yung feed conversion ratio, i-divide ngayon yung feed consumption doon sa timbang ng individual chicken, no? Body weight, hindi body weight gain, ha? So, 3.983 divided by 1.25 equals 3.1864. 3.2, kamo na lang, no? Kasi pwedeng i-convert yan. 3.2. Yun ngayon yung feed conversion ratio. Para naman makuha ang cost of production per kilogram live weight gain ay imumultiply yung feed conversion doon sa presyo ng feeds per kilo. Kaso, di ba, nagpapakain tayo ng 3 klase ng feeds mula day old na hanggang 91 days, hanggang doon sa 3 months. Chick booster,
chick starter at saka grower, di ba? So, iba-iba ang presyo ng mga yan. Kaya, pwedeng i-average na lang yung presyo. So, ang ginawa ko ay 41, kasi dito sa amin dito sa amin, 41 pesos per kilo ang chick booster, 40 pesos ang chick starter, at saka yung grower ay 37 pesos per kilo. Yun ay kung hindi ka bibili ng per bag. So, pagka dito i-base dun sa per kilo, kung ito total ito, no, 118 lahat. So, i-divide by 3. I-average ko na lang kasi. So, divided by 3 equals 39.33 per kilo. Yung FCR na 3.2, i-multiply ngayon dun sa 39.33 equals 125.85. Ito ngayon yung cost or nagastos mo doon sa feeds na kinain ng bawat manok, no? Para magkapag-produce siya ng 1 kilo live weight gain. So, pansin nyo, pinaikot lang tayo doon sa computation. Pero at least na-prove nyo, di ba, na ganun yun. Kasi, doon sa feeding guide, ang kakainin ng bawat manok is 3.983, di ba? So, ang lumabas din na feed consumption nila, bawat manok ay 3.983. So, yung feed conversion nila, 3.2. So, yun yung ibig sabihin, no? At, alam nyo bang sa broiler, pag 1.6, kasi ang range or yung bracket, no? Ang bracket ng efficiency ay 1.5 to 1.9. Kung dun sa broiler, efficient na sa kanila, napaka-efficient ng manok nila kung 1.6. Ibig sabihin, yung broiler ay kumakain ng 1.6 kilos bago siya makapag-convert ng 1 kilogram live weight. Yung timbang ng feeds na kinakain ay proportional doon sa timbang na napoproduce nila. Ganon. Pero sa native chicken, hindi masyadong applicable yung di ba, yung ganon na feed conversion. Kasi nga, the lower the feed conversion dapat, no, ay very efficient siya. The higher the feed conversion, hindi masyadong efficient. Pero dito sa native chicken, nakita nyo naman na di ba? At least ay yung pagbebenta, di ba? Karamihan kasi nagbebenta ng native chicken per kilo Yung per kilo, binebenta ng 200 per kilo, 250 per kilo, yung iba pa, 280 per kilo, ganyan. Depende dun sa lugar. So, justifiable naman, kasi 100, kumonsumo yung manok mo, gumastos ka ng 125 pesos para ma-produce yung 1 kilo, di ba? Kaya, hindi ko lang alam yung iba, may nagbebenta rin. Kasi kung hindi ka nagko-compute, malamang, pagtatawaran yan, bebenta mo ng 150 na lang, kaya 180 na lang. Hoy, sige. Yung iba naman, di ba? Yung iba, 180 kay ganito. Di ba? Pag nagko-compute ka kasi ng kinakain ng manok mo at yung gastos ng bawat manok mo, makikita mo na kung bababa pa doon sa 200 pesos siguro yung lugi ka na, di ba? Kasi, limbawa, lalo na kung ikaw, gamit ng mga synthetic medicines na pang-vitamin mo, ganyan, di ba? Pang-vitamin mo, pampalakas mo sa kanila, mga gagamit ka pa ng mga pamparami ng itlog, gusto mo lang dumami itlog ng native chicken mo, ganun. So, yun yung critical na sitwasyon ng native chicken kung ganon ang presyohan ng per kilo. Kaya sa akin, puro natural lang kasi alam ko yung computation. Hindi ako gagastos. Pero pinupuro kong feeds kasi para at least mas mabilis, 'di ba? Mas mabilis ang paglaki, ang pagbigat. Kasi kung ang ipapakain mo kung yung tawag doon, yung mga indigenous feed material, no? Hindi mo makuha yung talagang
nutrient content or hindi mo maibigay talaga sa kanila yung requirement nila, medyo matatagalan ka sa pagpapakain, di ba? Pagpapalaki. So, ito yung computation ng feed conversion at saka cost of production ng native chicken for meat production na confined. Sana marami na-inspire dito sa video to at sana marami kayong natutunan at salamat sa mga magsusubscribe ulit at saka sa mga patuloy na nanonood at sumusubaybay dito sa channel ko. Salamat din sa mga nag-share. Uulitin ko. Thank you. Hanggang dito na lang at sana pagpalain tayong lahat.